Nararamdaman ang epekto ng daytime tiger ni Guy sa buong isla, pagkatapos ipaliwanag ang teknik niya kay Kisame, sinuntok siya ni Guy. Dinala ni Guy si Kisame pabalik sa lupa kung saan ginapos siya ni Yamato para makuha ni Aoba ang impormasyon tungkol sa Akatsuki. Ginamit ni Aoba ang Psycho Mind Transmission Technique para tingnan ang mga alaala ni Kisame. Noong panahon na shinobi pa si Kisame sa Kuregakyert, inutusan siya ng kanyang nakatataas, si Fuguki Suikazan, isa sa 7 Ninja Swordsmen of the Mist, na maging bodyguard ng Cypher Division ng Kiri. Inutusan siya ni Fuguki na gawin ang lahat para hindi lumabas sa kalaban ng kanilang intel at mga sikreto. Habang nagbabantay, inimbitahan siya ng Kunoichi na si Miro mula sa Cypher Division na kumain kasama nila, pero tinanggihan siya ng iba dahil iniisip nilang malamig at walang puso siya. Di nagtagal, naramdaman ni Kisame ang presensya ng mga kalaban na siyang Konoha Torture and Interrogation Force na pinamumunuan ni Ibiki Morino. Nang sinimulang hulihin ng grupo ni Ibiki ang mga sugatang Kirinin, pumutok si Kisame ng mga pampasabog malapit sa kanila o tinusok gamit ang espada para patayin sila para hindi makakuha ng impormasyon ang Konoha. Nang maipit siya sa isang bangin, pinatay ni Kisame ang 3 pang natitira, kabilang si Miro. Sa kanyang huling hininga, tinanong ni Miro kung bakit niya ginawa iyon at sinabi ni Kisame na kailangan niyang gawin ang lahat para hindi malik ang impormasyon at sanay siyang pumatay ng kasama niya. Tumalon si Kisame sa bangin para takasan ang pagkakahuli. Pagbalik niya sa nayon, nalaman ni Kisame na si Fuguki pala mismo ang naglalabas ng impormasyon sa kalaban, kaya pinatay niya ang sariling master dahil tungkulin niya na patayin ang mga Kirinin na naglalabas ng sikreto. Pagkatapos patayin si Fuguki, kinuha ni Kisame ang espada nitong Samahada para sa sarili. Nasaksihan nito ni Yagura, ang Mizukage, na nagpasalamat sa kanya. Pero nag-alala si Kisame dahil iniisip niyang papatayin siya ni Yagura kapag hindi na siya kailangan, at iniisip niya kung ano ang pwede niyang gawin para makamit ang kapayapaan, sa halip na laging pumatay at mandaya. Biglang may lumabas na lalaki sa likod ni Yagura at inalok siyang sumama para makamit ang totoong kapayapaan. Nagulat si Kisame nang makita na may Sharingan ang lalaki na kumokontrol kay Yagura dahil malakas ang kailangan para kontrolin ang isang cage na may 3 buntot sa loob. Tinanong ni Kisame kung sino siya at sinabi ng lalaki na siya si Madara Uchiha, lumabas sa dilim para patunayan ito. Para hindi tuluyang mabunyag ang pagkakakilanlan ni Madara, kinagat ni Kisame ang sariling dila, naputol ang teknik ni Aoba, at nailasutan ang mga tali niya sa kahoy. Alam niyang mahina siya laban sa mga shinobi kaya nag-self-trap siya gamit ang water prison technique at naalala ang unang pagkikita nila ni Itachi noong naging partner sila. Sinabi ni Itachi na hindi mo malalaman ang tunay mong sarili hanggang sa dulo ng buhay mo. Napag-isip si Kisame na mas mabuti pang mamatay para protektahan ang Akatsuki, kaya tumawag siya ng 3 piting at pinakain ang sarili sa kanila para magpakamatay. Nagulat sina Naruto at Yamato habang kinumpirma ni Killer Bee gamit ang Samahada na hindi ito panlilinlang at tunay na patay na si Kisame. Naalala ni Naruto sina Nagato at Conan at sinabi na kahit sa Akatsuki, handang isakripisyo ng shinobi ang buhay para sa mga kasama. Sinabi ni Guy na karangalan ng ganitong bagay sa shinobi at hindi niya makakalimutan si Kisame habang buhay. Kinuha ni Guy ang scroll na naglalaman ng impormasyon ni Kisame at binuksan ito, pero naipit ito sa patibong. Napasok sa water prison na may mga peteng sina Naruto, Yamato, Bee, Guy, at Motoy, habang isang peteng kinuha ang scroll at tumakas papunta sa dagat. Umalis si Toby sa kanyang taguan nang dumating si Zetsu para sabihan siya ng palem. Tinanong ni Kabuto si Toby kung saan siya pupunta, gusto niyang pagkatiwalaan siya dahil magkaalyado sila. Sagot ni Toby, sumali lang si Kabuto para sa sariling ambisyon pero sinabi niya na pupunta siya sa Amegacare habang nakangiti si Kabuto. Sa Amegacare, nakatayo si Conan sa labas ng tore ni Pain at nakangiti habang bumabagsak ang ulan sa kanyang nayon. Naaalala niya nung bumalik ang 3 ulilang ame sa kanilang taguan at nakita si Jiraiya na nakabihis palaka at natawa sila. Biglang nawala ang kanyang saya nang dumating si Toby, gusto nitong malaman kung saan niya inilibing si Nagato dahil kailangan niya ang Rinnegan. Ginamit ni Conan ang sayaw ng Shikigami para hatiin ang sarili sa maraming lumilipad na origami na ibon at pumunta sa lawa. Sumama si Toby sa kanya sa lawa at tinanong kung bakit sila ni Nagato nagtaksil sa Akatsuki, lalo na kung bakit ginamit ni Nagato ang Outer Path Samsara of Heavenly Life technique para buhayin ang mga patay na taga-Konoha na dapat para lang sa kanya. At sinabi na pareho nilang sinang-ayunan ng Eye of the Moon Plan. Naalala ni Conan nung pinaniwala ni Naruto si Pain na hahanapin niya ang tunay na daan sa kapayapaan kahit ano paman, at sinabi niya kay Naruto na ngayoy dala niya ang mga pangarap ni Nagato at Yahiko. Napansin ni Toby na nahikayat ni Naruto si Nagato pero sinabi na hindi niya inakala na maaapektuhan si Conan ng mga salita ng inosenteng bata.
Naghanda si Conan sa laban, sinabi ni Toby na hindi tinatanggap ng Akatsuki ang mga taksil at natatawa siya na suot pa rin ni Conan ang damit ng Akatsuki kahit nagtaksil siya. Sagot ni Conan na ang Akatsuki ay ginawa ni Yahiko, ang pulang ulap ay simbolo ng madugong ulan sa Amegakure, at inayos lang ito ni Toby para sa sariling plano. Ang Rinnegan ay nabuhay dahil kay Nagato na gusto itong gamitin para sa kapakanan ng Nayon at hindi niya hahayaang mapasakamay ito ni Toby. Nagulat siya nang sabihin ni Toby na siya ang nagtulak kay Yahiko na itatag ang Akatsuki at siya rin ang nagbigay ng Rinnegan kay Nagato. Naalala ni Conan nang isipin ni Yahiko na siya ang haligi na susuporta kay Nagato na pinaniniwala ang tagapagligtas ng mundo at tulay sa tunay na kapayapaan, pero naniwala si Nagato na si Yahiko ang tulay. Sinabi ni Conan na sa pagkakataong ito, siya ang magiging haligi na susuporta sa dalawang tulay na iyon, ang mga matalik niyang kaibigan. Pinaputok niya ang maraming papel bilang mga proyektol kay Toby. Pero naging di nakikita si Toby kaya dumaan lang ang mga papel sa kanya. Nang sumugod si Conan, hinawakan siya ni Toby at ginamit ang kamway para dalhin siya sa ibang lugar, pero may mga pampasabog na lagay sa mga papel kaya sumabog. Ginamit ni Toby ang kamway para hilahin ang sarili niya at si Conan mula sa gitna ng pagsabog, pero nabasag ang kalahati ng kanyang maskara at nawala ang kanyang kanang braso. Nawala ng kalahati ng katawan si Conan, nakabitin sa hangin at ginamit ang paper person of God technique para hatiin ang lawa sa ilalim ni Toby. Gumawa ng bangin. Kinulong ni Conan si Toby sa bangin gamit ang paper person of God technique niya. Sabi niyang pinag-aralan niya ang powers ni Toby habang magkakakampi sila, at ang kamway ni Toby ay tumatagal lang ng 5 minuto, kaya ang mga explosive tag sa papel niya ay nakaset para sumabog ng 10 minuto. Pero lumabas na may Sharingan si Toby sa kaliwang mata niya at ginamit niya ang Izanagi para lumitaw sa likod ni Conan, na akala niya patay na siya. Tinusok siya ni Toby sa likod gamit ang metal na baras. At tinanong niya kung sino siya at paano siya nakaligtas. Bilang pabor dahil tinulungan niya ang Eye of the Moon plan nung kasama siya sa Akatsuki, sinabi ni Toby ang totoo tungkol sa Izanagi, na parang creation of all things technique ng Sage of Six Paths, at kinumpirma na siya nga si Madara Uchiha, ang self-proclaimed na pangalawang Sage of Six Paths. Hinailan ni Conan ang sarili niya mula sa baras at pilit na umalis, napansin niya na huminto na ang ulan. Nagtataka si Toby kung paano biglang tumigil ang tuloy-tuloy na ulan sa Amegakure. Habang si Conan, na nakakita ng bahaghari at naalala kung paano sinabi ni Yahiko na ayaw niya sa ulan kasi para siyang umiiyak ang village, sabi niya kay Toby na nagbibigay lakas sa kanya sina Nagato at Yahiko at si Naruto ang tunay na tulay ng kapayapaan. Gumawa siya ng paper chakram at pinaputok kay Toby na kahit may isang mata at isang braso na lang ay nakalusot sa depensa ni Conan at nilagay siya sa Genjutsu para malaman ang lokasyon ni Nagato habang namamatay siya dahil sa mga sugat. Pumunta si Toby sa shrine ni Nagato at Yahiko, sabi niya mahusay gamitin ni Nagato ang Rinnegan, tinawag siyang pangatlong Sage of Six Paths. Napansin ni Toby ang puting buhok ni Nagato at inisip niya kung gaano ito napagod kaya nawala ng pulang buhok, tanda ng Uzumaki clan na pinagmulan niya. Ginamit ni Toby ang kamway para dalhin siya at si Nagato sa Kamo Ice Dimension. Samantala, ang papel na nakadikit sa katawan ni Conan na lumulutang sa tubig ay nalagyan ng dugo niya at nagsimulang lumayo. Noong nakaraan, pinapractice ni Jiraiya ang Water on a Frog's Face training gamit ang hop-in card system na ginagamit ng mga Ame orphans kapag umaalis sila sa hideout. Kapag may isang miyembro na wala sa hideout, ipapakita nila ang card sa side na may palaka para malaman ng iba na wala siya. Kapag nasa loob naman, pula ang card. Kapag wala ang tao pero pula pa rin ang card niya, ibig sabihin nahuli siya o may problema. Kapag puti naman ang card pero nasa loob pa rin siya, ibig sabihin may kalaban na nag-anyong siya at nakapasok sa hideout. Sabi ni Jiraiya ginawa nila ito dahil war-torn pa at hindi matatag ang politika sa Amegakure. Ipinakita ang alaala ni Conan kasama sina Nagato at Yahiko, kasama ang pagbuo ng Akatsuki, ang unang halik niya kay Yahiko, at kung paano napilitang tumakas ang tatlo pero nangakong babalik sila kasama si Jiraiya. Ang dugo sa pulang papel ay lumutang hanggang sa hideout at inilagay sa card ni Conan. Tanda na nagkita-kita na sila sa kabilang buhay. Tinanggal ni Toby ang punit na Akatsuki robe at sirang mask, nagsuot ng bago na may crest ng Uchiha sa likod at mask na may 3 tomo na disenyo ng Sharingan pero may 2 butas ng mata. Napansin ni Kabuto ang bagong mata ni Toby at sinabi ni Zetsu na may dumating na scroll mula kay Kisame na nagpapakita ng lokasyon ng Ninetales. Sinabi ni Toby sa dalawa na agad silang aalis para hulihin ito. Nakalabas na sa Akatsuki ang scroll na may coordinates ng isla, kaya nagpadala si Motoy ng Quago para i-report ang krisis sa Fourth Breakage. Para protektahan si Naruto at Killer Bee, sinuggest ni Aoba na lumikas sila sa isla, pero nagulat siya nang malaman na ang isla pala ay likod ng isang pagong na kasalukuyang lumalangoy.
Dahil alam nilang kung malalaman ni Naruto na nagsimula na ang 4th Shinobi World War, sigurado siyang susugod siya agad sa laban. Niloko ni Aoba si Naruto na ang S-rank mission niya ay mag-recruit ng mga hayop sa isla para gawing animal combat unit sa digmaan. Sa Kamogakure, nagkita-kita ang 5 Kage sa isang meeting kung saan sinabi ng 3rd Tsuchi-Kage na siya ang pupunta sa Island Turtle para tingnan si Killer Bee at Naruto dahil kaya niyang lumipad. Binigyan niya ng kapangyarihan si Koretsuchi at Akatsuchi, kaya nagsimula silang tatlo papunta sa isla. Samantala, nakatagpo si Naruto ng ostrich na si Condor mula sa Konoha na pumayag maging translator niya para hindi siya mapasama sa military. Nakipagsabayan si Naruto sa away laban sa isang higanteng gorilla, higanteng hippo, higanteng penguin, at higanteng koala nang malaman nila na si Naruto ang crush ng kanilang higanteng armadillo. Pero nanalo si Naruto sa laban at inalagaan niya ang mga hayop sa ligtas na lugar, hindi alam na peke pala ang mission niya. Sa Mountains Graveyard na taguan, inalok ni Kabuto na pumunta sa isla para hulihin ang 8 at 9 Tails, at gusto rin niyang makuha si Yamato dahil may cells ito ni Hashirama Senju. Humiling si Kabuto na gamitin si Zetsu sa eksperimento. Sabi niya kaya raw mag-isa ni Black Zetsu nang walang White Zetsu at hindi raw ito makakaantala sa plano ni Toby na buhayin muli ang 10 Tails. Nagulat si Zetsu at si Toby dahil sikreto ang tungkol kay Zetsu at 10 Tails. Ngumiti si Kabuto at sinabi na pinag-aralan niya ito mula kay Orochimaru. Pumayag si Toby at sinabi na bibigyan siya ni Zetsu kung mahuhuli niya ang 2 Jinchuriki. Bago umalis, ipinakita ni Toby kay Kabuto ang demonic statue of the Outer Path at ang artificial body ni Hashirama, isang clone na gawa ni Toby mula sa DNA ni Hashirama noong laban nila sa Valley of the End. Sabi niya may White Zetsu army din sa ilalim ng lawa na nakatago sa mga ugat ng isang malaking punong may mga bulaklak. Masaya si Kabuto na nabigyan ng top secret info kaya umalis na siya papunta sa isla kasama ang nabuhay na si Deidara na gumawa ng Claybird. Sinabi ni Kabuto kay Deidara na inayos niya ang reanimation technique para magamit nito halos buong lakas. Hindi tulad nung si Orochimaru ang gumagamit. Nagpasalamat si Deidara kay Kabuto na binuhay siya at sinabi ni Kabuto na iginalang niya ang explosive art ni Deidara kahit hindi niya maintindihan. Habang papunta sila sa isla, inatake sila ni Onoki, ang 3rd Tsuchi-Kage. Pero si Kabuto ay isang clay clone lang pala at naipit ang kamao ni Onoki sa loob niya. Ang totoong Deidara at Kabuto ay lumilipad malapit sa mga clone at pinadala ni Deidara ang kanyang clay na sarili at ang Claybird papunta kay Onoki at pinasabog ito. Natila napatay ang Tsuchi-Kage. Pinasabog ni Deidara ang kanyang Claybird pero nabasag lang nito ang isang bato na clone, ang tunay na Onoki ay malayo na, kasama sina Koretsuchi at Akatsuchi. Malugod na binati ni Koretsuchi si Deidara habang nagtataka si Akatsuchi kung paano buhay pa si Deidara at ipinaliwanag ni Onoki na ito ay dahil sa Orochimaru's summoning, Impure World Reincarnation Technique. Samantala, si Manda 2, isang genetically enhanced clone ng orihinal na Manda, ay lumangoy sa tubig at pinatay ang higanteng pugita na nagbabantay sa Island Turtle. Sinabi ni Kabuto na natagpuan ni Manda 2 ang isla at lumipad siya habang kinokontrol si Deidara na nagrereklamo dahil wala siyang kontrol sa sarili niyang katawan. Kumagat si Manda 2 sa isang palikpik ng pagong habang pinasabog ni Deidara ang isang clay jellyfish sa ilalim ng pagong na nagpagulong dito. Habang umiikot ang pagong, ginamit ni Yamato ang wood release, nativity of a sea of trees para gumawa ng gubat para iligtas sila. Nagdesisyon si Naruto na tingnan ang sitwasyon sa ibabaw. Pero pinigilan siya ni Yamato at Aoba na binigyang diin ang kahalagahan ng kanyang S-rank mission at dapat niya itong unahin. Pumunta si Yamato, Aoba, at Motoy sa ibabaw kung saan sila nakasalubong si Kabuto. Inatasan si Deidara na labanan sina Onoki at Akatsuchi habang nakipaglaban si Koretsuchi kay Kabuto. Ginamit niya ang Lover Release, Quick Climb Kong Iling technique kasama ang Water Release, Water Trumpet para gumawa ng mabilis matigas na semento para hawakan si Kabuto. Ginamit ni Yamato ang Wood Release, Wood Spikes Ring para pigilan si Kabuto habang pumunta si Aoba para kunin ang intel mula sa kanya, pero inalis ni Kabuto ang katawan gamit ang Orochimaru-style body replacement technique at lumabas bilang isang ahas mula sa kanyang bibig na nagdulot kay Aoba na mahulog sa semento habang nilunok ni Kabuto si Yamato ng buo. Nagduel sina Deidara at Onoki sa ere na sinusubukang patayin ni Deidara si Tsuchi-Kage gamit ang kanyang C4 habang naghahanda si Onoki na kontrahin ito gamit ang Dust Release, Detachment of the Primitive World Technique. Pero mabilis na tinawag pabalik ni Kabuto si Deidara na sumilid sa ilong ni Manda 2 at ibinalik sila sa Mountains Graveyard. Pinakawalan ni Onoki si Aoba, iniisip kung si Yamato talaga ang target mula sa simula, at binalaan sila na madaling ma-interrogate si Yamato dahil sa visual prowess ni Madara Uchiha.
Sa taguan, inihatid ni Kabuto si Yamato kay Toby at Zetsu. Naiinis si Toby dahil hindi nakuha ni Kabuto ang 8 at 9 tails na siya dapat kuhanin, pero pinagtanggol ni Kabuto ang ginawa niya. Sinasabi na si Yamato ay tagapag-alaga ni Naruto kaya may mahalagang impormasyon siya, at gamit ang wood release ni Yamato, mapapalakas niya si Zetsu at ang White Zetsu Army. Sinabi ni Toby na bilasan ng proseso, ibinunyag ang Rinnegan Eye na inilagay niya mula sa bangkay ni Nagato, at sinabi kay Kabuto na ang mata ay naghahangad ng digmaan. Gamit ang Earth Release, Ultra Lightweight Rock Technique, dinala ni Onoki ang Island Turtle hanggang Kamogakure. Natapos na ni Naruto ang S-rank mission kaya nagdesisyon siyang alamin ang sitwasyon sa ibabaw at kung bakit hindi pa bumabalik si Yamato. Pero sinabi ni Aoba na nag-oobserba pa si Yamato at na-save siya mula sa madaming tanong ng inalok ni Killer Bee na tulungan si Naruto na hasain ang kanyang control sa Nine Tails Chakra Mode. Sa taguan sa Mountains Graveyard, tinanong ni Kabuto si Toby na kunin ang impormasyon kay Yamato nang hindi pinapatay. Dahil kailangan niya itong buhay para sa mga eksperimento sa Zetsu at White Zetsu Army dahil pareho silang may cells ni Hashirama Senju tulad ni Yamato. Naiinis si Toby dahil nalaman ni Orochimaru ang sikreto at napansin din niya na natuklasan ni Kabuto ang kahinaan ng mga cells, snake venom. Hindi alam ni Toby, nasa ibabaw ng underground hideout ang Infiltration at Reconnaissance Party, kung saan gamit ng Hyuga Tokuma ang Byakugan at nalaman niyang may 100,000 miyembro ang White Zetsu Army. Pinasa niya ito kay Anko Mitarashi, team captain, na agad nag-notify sa Allied Shinobi Forces. Kaya dumating ang mga shinobi na tunan pataas mula sa 5 dakilang shinobi bansa pati na rin ang mga samurai mula sa Land of Iron sa Kamogakure para mamobilize sa ilang divisions, at bawat isa ay binigyan ng bagong headband bilang tanda ng kanilang alyansa. Sina Choza at Tenten ay inilagay sa 1st Division na pinamumunuan ni Daro mula Kumo, isang unit ng mga eksperto sa mid-range combat. Sa 2nd Division, kasama sina Hanata, Neji, Kari, at Koretsuchi, pinamumunuan ni Kitsuchi, isang jonin mula Iwagakure na sanay sa short-range fighting. Si Gai, Lee, at Sakura ay nasa 3rd Division na binubuo ng short at mid-range specialist, pinamumunuan ni Kakashi. Ang 4th Division ay sina Choji, Shikamaru, at Temari, nakatutok sa long-range battle na pinamumunuan ni Gaara bilang kapitan at commander-in-chief ng Allied Shinobi Forces. Para sa contingency, ginawa ang 5th Division na may mga hidden specialists tulad ni Ino, Kiba, at Shino, pinamumunuan ni Mifune. Si Konkuro ang captain ng Surprise Attack Division ng mga eksperto sa ambush kasama sina Sai at Omoy. Ang Intelligence Division ay pinamunuan ni Inoichi, si Sino man ay nasa Sensor Division sa ilalim ni Ao. At ang Logistical Support at Medical Division ay nasa ilalim ni Shizune. Nang mabuo na ang 9 na battalions, opisyal nang namobilize ang Allied Shinobi Forces at handa na sa laban. Sa Mountains Graveyard Hideout, nakakabit si Yamato sa Hashirame's artificial body, kung saan inilipat ang cells ng unang Hokage sa White Zetsu Army. Para madagdagan ng tropa, ginamit ni Kabuto ang summoning Impure World Reincarnation para buhayin ang mga patay na eksperto sa digmaan. Kasama sa mga nabuhay ang mga Jinchuriki ng 2nd hanggang 7th tailed beasts. Ang 4th Case Cage, 3rd Raikage, 2nd Tsuchi Cage, Hanzo ng Amegakure, Chiyo ng Senogakure, Hisashi Hyuga, Dan Kato, Asuma Sarutobi, Kimimaro ng Kaguya Clan, Gari, Zabuza Momochi at partner niyang si Haku ng Ice Release, pati na rin sina Deidara, Itachi, Sasori, Kakuzo, at Nagato, mga dating malalakas ng Akatsuki. Nasiyahan si Kabuto at Toby sa kanilang sundalo kaya idineklara nilang opisyal nang nagsimula ang 4th Shinobi World War.